Pagkapanganak kay Raymark ay nawala na lang na parang bula ang kanyang ama. Dahil po na in-hospital po yung mother ko, cesarean, iniwan daw po siya ng tunay kong tatay doon sa ospital. Dahil po, ang sabi niya po, sabi po ng mother ko is natakot po sa bills. Bunga noon, 3 iba't ibang lalaki ang naging live-in partner ng kanyang ina at tumayong stepfather sa kanilang 3 magkakapatid. Habang lumalaki po kami, yung mother ko po, kailangan niya po ng makakatuwang. Pero pinakamatindi ang pangalawang amain ni Raymark na naging marahas sa tuwing gumagamit ng droga. Pagka gumagamit po siya, na-impluwensya na siya ng drugs, kami po yung pinagdidiskitahan. Paulit-ulit na nakaranas ng pagmamalupit si Raymark kaya nabuo ang matinding galit sa kanyang damdamin. Pag binubugbog niya po kami, iniisip ko pagka dumating yung time na lumaki na ako, gaganti ako sa'yo. Sa kabila nito, pinili pa rin ng kanyang ina na ipagpatuloy ang relasyon nila ng mapang-abusong partner. Wow, nakikita ko naman po nasasaktan po talaga yung mother ko. Sobrang nasasaktan po siya. Pero siguro dahil wala po siyang magawa, dahil sa sobrang mahal niya, o dahil po sa siguro dahil kailangan niya na may katuwang po sa buhay, tinitiis niya na lang po. Di nagtagal, pati ang ina ni Raymark ay gumagamit na rin ng bawal na gamot. Tuluyang gumuho ang pamilya ni Raymark. Sa edad na 6, natuto na siyang manigarilyo. Kasi yung stepfather ko po inutosan ako bumili sa tindahan. Sabi niya, "Nak, bumili ka ng sigarilyo doon, sindihan mo na rin." Sinisindihan ko na po habang papauwi. Kalaunan, naging wanted para sa kasong child abuse ang stepfather ni Raymark sa Maynila kaya napilitan silang magpalipat-lipat ng tirahan. Naging pugad ng takot ang kanilang tahanan. Sa isang computer shop, natagpuan ni Raymark ang pansamantalang pahinga. Ngunit 8 years old po habang nagko-computer po ako, meron pong isang owner po doon na transgender. Shh! Pogi, extend ka pa? Opo, extend pa po ako. Para po makalaro ako sa computer shop, hawakan na po yung private part ko. Sige, basta ikaw. saan hahantong ang buhay ni Raymark? Patuloy nating subaybayan bukas. Sa tuwing wala ang kanyang ina, dumaranas ng physical abuse si Raymark sa kanyang stepfather. Nagdulot iyon ng malaking lamat sa kanyang pagkatao. Pag binubugbog niya po kami, iniisip ko pag dumating yung time na lumaki na ako, gaganti ako sa'yo. Sa edad na 8, naging biktima naman siya ng sexual abuse mula sa isang may-ari ng computer shop. Naulit pa iyon hanggang sa tuluyang madungisan ng kalaswaan ang murang isipan ni Raymark. Dumating po sa time na may nangyari na rin po sa amin. Binibigyan niya po ako ng 100, 150. Dahil doon, ginamit na rin ni Raymark ang katawan upang pagkakitaan. Yung mother ko po laging wala, yung parents ko po wala. Dahil wala naman po nagsusupport sa amin talagang medyo kapos din kami sa buhay. Gusto ko lang po talaga magkapera, pero nung natikman ko po yun, doon na po nag-start yung, nagkaroon ako ng parang, yung enjoyment ko. Sa mga sugat na iniwan ng pang-aabuso simula pagkabata, lumaki si Raymark na mainitin ang ulo at madaling magalit sa ibang tao. Di nagtagal, nalulong na rin siya sa alak, bawal na gamot at pornografiya. Pag nararamdaman ko talaga yung ganun, gusto ko talaga siyang yung alam niyo po yung gawin, hindi ko mapigilan talaga yung ganun po pala kapag mayroong sex addiction. Pilit niyang pinunan ang malalim na puwang sa kanyang puso sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming karelasyon. Ngunit wala pa ring makapawi sa matinding uhaw niya sa pag-ibig. Hanggang sa makilala niya si Julie, ang babaeng naging ilaw sa madilim niyang mundo. Doon na po nag-start yung parang nagseryoso ako sa isang babae. Sobrang nainlove ako sa itsura niya. Maputi, singkit, tapos gwapo. Magkagayon man, paulit-ulit pa rin nagloko si Raymark kay Julie. Nang hindi na makatiis si Julie, hiniwalayan na niya ang binata. Pero sa pagtungtong ni Julie sa kolehiyo, muli silang nagbalikan. Sa kanya ko po naramdaman yung pagmamahal . Doon, hindi na po ako pumapasok.
Na every time na binibigyan po ako ng pang-tuition ng aking mga magulang, hindi ko po yun binabayad sa school. Pinangho-hotel po namin ni Raymark yung pang-tuition. 18 years old siya nang mabuntis niya ang nobya. Siyempre natakot po ako kasi parang yung pakaramdam na sa sumurang edad ko parang ang hirap tumayo paano. Magtinuna kaya si Raymark ngayong magiging isa na siyang ama? Dahil sa madilim na pinagdaanan ni Raymark, binigay niya sa maraming nakarelasyon ang kanyang puso, pati na rin ang katawan. Di nagtagal, nabuntis niya ang girlfriend na si Julie. Mula noon, tumigil silang dalawa sa pag-aaral at nanirahan sa bahay ng mga magulang ni Julie hanggang sa pagsilang ng kanilang anak. Ngunit naging magulo ang kanilang pagsasama. Napadalas ang kanilang alitan na nauwi pa sa pananakit. Meron po akong thought na magtitinuna si Raymark sa kanyang pambababae kasi magpo-focus na siya doon sa mag-ina niya, which is ako, tsaka yung baby. At iniisip ko na baka magtrabaho na din. But hindi pala doon natatapos yung pambababae niya. Mas lalo pang lumala. Ang lagi niyang dinadahilan, sa'yo naman ako umuuwi. Kaya okay lang naman babae ako. Siyempre po, sobrang sakit. Simulat sa pool, tiniis ko siya. Naging dancer si Raymark sa isang club at kalaunay nagtrabaho sa isang shopping mall kung saan patuloy niyang ipinagamit ang katawan kapalit ng pera. Nakakilala ko ng iba-ibang tao, mga iba-ibang gender din. Tapos magpapaalam ako kay Julian, overtime ako. Sabi ko, malilate ako ng uwi. Yung pala, lumagpas na sa isang bahay. Yung pala, may pinupuntahan pa palang ibang babae. Kaya dumating pa nga sa time na kapag umuwi ako, marami akong paper bag. Yung parang tas pinopost ko sa Facebook, feeling blessed. At doon ko binubuhay yung pamilya ko dati. Taong 2016, nagtrabaho si Raymark sa Saudi. Sa kabila ng mahigpit na batas doon laban sa pangangalunya, patuloy na ng babae si Raymark. Hindi siya nagbabae physical sa Saudi, pero nang babae siya online. Online girlfriend. Umiiyak ako, naulit na naman. Doon, unti-unting nakakilala si Julie sa Panginoon at nakatagpo ng pag-asa. Isang araw, dumating ang imbitasyon kay Raymark mula sa kapwa niya OFW. Invite kita sa may party, sabi niya gano'n. Sabi ko, sige, sama ako. Mama naman ako. Sabi ko, siyempre, party. Ang nasa isip ko, wow, may chicks, may babae. Sabi ko gano'n. Tapos pagdating doon sa pinaka-hole nila, "Oy, brother, kamusta?" "Oy, brother, kamusta?" Sabi ko, nagulat ako. Sabi ko, ba't gano'n? Sabi ko gano'n. Nung napagtanto ko, sabi ko, church pala itong napuntahan ko. Sa Kristiyanong pagtitipon na iyon, kinatagpo ng Panginoon si Raymark na naging simula ng panibagong yugto sa kanyang buhay. Sabi po ng pastora, tayo po tayong lahat. Taas po natin yung kamay po. Yung kamay po natin. Dito po kay Brother Raymark. Ipag-pray po natin siya. Sabi ko, bakit nakataas yung kamay nila? Ganun ba ako ka-special? Meron pong something na pakiramdam. Meron pong yumakap sa akin ng malaking kamay. Mula likod, yumakap po sa akin pagkalaki ng kamay. Tapos yung time po na yun, yung moment na yun, nakapikit po ako. Bigla na lang pong biglang lumiwanag doon, sobrang liwanag. Tapos doon ko po naramdaman yung pagmamahal na hindi ko maramdaman sa mundo. Yung pagmamahal na hindi ko maramdaman sa tatay ko. Yun po yung nag-start. After po yun, sabi ko po doon sa nag-invite po sa akin, salamat. Next week, sunduin mo ulit ako. Nagkaroon siya ng uhaw sa salita ng Diyos at nag-umpisang talikuran ang dating pamumuhay. Pero makalipas lang ang ilang buwan, nasubok muli si Raymark nang si Julie naman ang nagkasala at nagtaksil sa kanya. Hindi na ako masyadong kinakausap, hindi na ako masyadong tinatawagan. Tapos kinakamusta ko, parang, alam mo yun, walang sabik na, ang tagal. Pero parang nanibago po. Dumating yung time na tumawag yung asawa nung karelasyon ko sa kanya. Kaya niya nalaman na meron akong lalaki. Nagkaroon po ako ng anxiety. Habang itatrabaho ko, minsan umiiyak ako.
Awang itatrabaho ko, natutuliro yung isip ko. Napaparanoid ako, kamusta siya, anong ginagawa niya. Anong kapalaran ang naghihintay kay Raymark sa Saudi? At saan hahantong ang pag-iibigan nila ni Julie? Unti-unting tinalikuran ni Raymark ang mga bisyo nang makilala niya ang Panginoon habang nasa Saudi. Ngunit gumuho ang lahat nang pagtaksilan siya ng kanyang partner na si Julie. Sobrang di ko nakinaya yung anxiety ko. Nagkulong ako sa kwarto ng parang mga nasa 3 days na ata. 3 days o 2 days ata. Dumating sa time na may hawak ako isang kutsilyo dito. Tapos yun na yung buhay mo. Sabi sa akin ng demonyo. Pero meron namang isang boses din. Sabi niya, wag. May anak ka. Gumanon. Kaya biglang pinitawang ko, nagising ako. Ready na akong makipaghiwalay. Ready na ako kasi sabi ko sa sarili ko kapag nahuli ako ni Raymark, wala na. Wasak na talaga yung pamilya namin at kasalanan ko. Sa tulong ng counseling mula sa kanilang church leader, unti-unting bumangon si Raymark. Bagamat masakit, ay pinili niya ang magpatawad. Taong 2018, umuwi si Raymark sa Pilipinas mula Saudi. Pagdating sa airport, hindi na niya binitiwan si Julie at agad na nag-propose ng kasal. Mahal ko talaga siya. Hindi ko na po inisip na kahit masakit, nasaktan ako, ayaw ko siyang mawala, gano'n. Nung time na nag-propose siya sa akin, tinanggap ko yon dahil akala ko magbabago na siya dahil parehas na kaming nasa Panginoon. Sabi ko, kapag kinasal kami, wala na, mapuputol na yung ganong pambababae niya kasi matatakot na siya sa Lord dahil nga nag-church siya. Taong 2019, ikinasal sila at nabiyayaan ng isa pang anak. Yung sitwasyon na yon, yun pala yung magpapatatag ng relasyon namin. Naiyak ako kasi sa ginawa ko sa kanya, pakiramdam ko na wala ng pag-asa. Doon pinarealize sa akin ng Lord na may pag-asa kay Jesus. Naging bahagi sila ng isang Kristiyanong simbahan at sabay na naglingkod sa Diyos sa dance ministry. Ngunit sa kabila ng kanilang masayang pagsasama, unti-unting lumilitaw ang galit na matagal nang bumibihag kay Raymark. Yung pag nakikita ko siyang nakabihis na bihis, gano'n, anong oras ka na umuwi? Kasi may trabaho po siya niyan. Tapos sinusundo ko talaga, bantay sarado. Dumating po sa moment na gano'n, talagang sobrang napaparanoid yung isip ko na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nang magtrabaho si Raymark bilang motorcycle taxi rider, muling nanaig ang tukso. Ibinigay ang sarili sa panandaliang aliw. Kasi po, pag may mga pasahero ko, minsan pagka-type ako, tas type ko din, sige, liliko ko na talaga siya. Tas minsan may nagpaparamdam sa akin, magkano ka ba? Hindi ko talaga alam na nambababae siya kasi wala siyang sinasabi. Sobrang laki na talaga ng tiwala ko sa kanya nung nasa Lord siya. Wala akong alam. Noong time na yon, nag-uusap kami ng ate niya, sinabi niya sa akin, yung asawa mo, kada may maiaangkas, hinohotel niya. Sobrang nasaktan na naman ako. Sabi ko, akala ko tapos na. Hanggang kailan magpapatuloy ang panloloko ni Raymark? May pag-asa pa kayang mapatawad siya ni Julie? Sa gitna ng pagiging aktibo sa simbahan, ay nahulog muli sa kasalanan si Raymark nang hindi alam ng kanyang asawang si Julie. Hindi po marunong mag-devotion, wala po nagdi-disciple sa akin. Kaya siguro mabilis ako yung natitisod kagad, natutukso. Ngunit kalaunan, nalaman din iyon ni Julie sa pamamagitan ng ate ni Raymark. Hanggang sa umamin na rin mismo si Raymark. Lahat kinonfess niya na. Kaya doon ako nagpapasalamat sa Lord na Lord, thank you. Kasi hindi ko to nalaman nung hindi pa healed yung heart ko. Kasi kung nalaman ko siya, nawasak pa rin yung puso ko, na hindi pa rin magaling yung puso ko, malamang hiwalayin na kami talaga ni Raymark. Yung nagpuli surrender ako kay Lord, inalis po sa akin, Lord, lahat ng addiction ko, sex addiction. Parang nawala po yung appetite sa akin talaga. Sa kapatawarang natanggap mula sa Diyos, unti-unting nanumbalik ang init ng kanilang pagsasama.
Sa tulong ng kanilang discipleship leader ay tuluyang naghilom ang puso ni Raymark mula sa mga sugat ng nakaraan. Napatawad na niya ang kanyang stepfather na unang nanakit sa kanya at nabahagian na rin ng mabuting balita ng Diyos ang kanyang ina. Buti na lang pala na mayroong nagtiis sa akin. May nagsaga, nag-disciple. Kasi kung wala, baka si Raymark, ganun pa rin yung buhay. Taong 2023, nasubok ang pananampalataya ni Raymark sa pagpanaw ng kanyang ate. Sabi ko, Lord, bakit ka? Naglilingkod ako sa iyo. Bakit kinuha mo ate? Ngunit hindi siya natinag. Sa halip, ginamit siya ng Diyos upang maibahagi ang mensahe ng kaligtasan sa kanyang buong pamilya. Hindi tumigil si Lord na nakahabagan ako. Hindi tumigil si Lord na mahalin ako. Ganoon na rin po yung pinaparamdam mo sa ibang tao. Ngayon, si Raymark at ang kanyang sambahayan ay buong pusong naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng evangelism, campus ministry, discipleship at outreach programs. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you.